Naranasan mo na bang magising mula sa isang panaginip at maramdaman na may isang nilalang, sa kung saan man, na tumatawag sa iyong pangalan? Yung tahimik na paghila sa puso mo, yung biglaang kilabot sa balat, o yung kandilang kumikislap na parang may ibinubulong na lihim. Hindi ito basta imahinasyon. May isang bagay o isang tao na gustong abutin ka. Ngayong gabi, ipinadadala sa iyo ng universo ang isang mensahe, isang senyales, isang kaluluwang matagal nang naghihintay sa iyo. Panoorin ng mabuti, makinig ng buong puso, dahil ang matutuklasan mo sa mga susunod na sandali ay maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman, ibinubunyag ang pag-ibig, tadhana, at ang landas na matagal nang hinahanap ng iyong puso. Marahil nararamdaman mo ito ngayong gabi, ang banayad na hatak sa iyong puso, ang bulong na ayaw kang bitawan, ang panaginip na paulit-ulit bumabalik, o ang kakaibang kapayapaan bago mangyari ang isang pagbabago sa iyong buhay. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong pahiwatig ng langit, mga palatandaan mula sa universo na gumagabay sa atin patungo sa kung ano talaga ang nakalaan para sa atin. Maaaring isipin ng iba na ito'y simpleng pagkakataon, ngunit ang totoo, ang kaluluwang matagal mo nang napapanaginipan ay umaabot sa iyo, naghihintay na mapansin mo. Marahil ito'y pag-ibig, marahil gabay, o baka naman nais ng universo na gisingin ang isang bagay na mas malalim sa iyong loob. Habang pinapanood mo ang video na ito, pakinggan mo ang mga palatandaan, ang mga damdamin, at ang mga banayad na patulak na matagal mo nang hindi pinapansin. Sapagkat ngayong gabi, mas malinaw kaysa dati ang mga mensahe, at narito sila upang ipaalala sa iyo na ang tadhana ay totoo, at matagal na nitong tinatawag ang iyong pangalan. Mga palatandaan mula sa universo. Napansin mo na ba ang mga sandaling tila humihinto ang mundo, para lang sa iyo? Maaaring ito'y ang biglaang pagkislap ng kandila, kahit walang hangin, o ang panaginip na paulit-ulit bumabalik gabi-gabi. Sa Pilipinas, madalas sabihin ng mga nakatatanda na hindi ito basta pagkakataon, ito ay pahiwatig ng langit, mga bulong mula sa universo na nakalaan lamang para marinig ng iyong puso. Minsan, habang naghuhugas ka ng pinggan o naglalakad sa ilalim ng tahimik na langit sa dapit hapon, mararamdaman mo ang banayad na kilabot na dumadaloy sa iyong likod. Hindi iyon takot, iyon ay kaluluwang sumusubok makipag-usap sa iyo, sa pamamagitan ng mga senyales at enerhiyang nararamdaman mo, kahit hindi mo nakikita. Pansinin ang mga numerong paulit-ulit lumalabas, gaya ng 11 oras 11 minuto, 333 o 777. Ang mga numerong ito ay parang mga lihim na susi, nagbubukas ng mga mensaheng matagal nang ipinadadala ng universo. Maging ang isang simpleng panaginip ay maaaring may napakalalim na kahulugan. Maaaring makakita ka ng isang ngiti, o maglakad sa isang pamilyar na lugar na tila hindi mo pa napupuntahan. Ang mga sandaling ito, gaano man kaliit, ay mga palatandaan na ang puso mo at ang kaluluwang tumatawag sa iyo ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang mga panaginip ay bintana ng daigdig espiritual, isang tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Sagrado ang mga ito, mga mapapatungo sa tadhana at koneksyong isinulat na sa mga bituin bago ka pa isilang. Kadalasan, nakikipag-usap ang universo sa mga karaniwang sandali na nagiging pambihira dahil sa tamang tiyempo. Ang kantang tumutugtog sa eksaktong oras na kailangan mo ito, ang biglang huni ng ibon sa iyong bintana, o ang malamig na simoy na dumampi sa iyong pisngi habang malalim kang nag-isip, hindi iyon basta aksidente. Mga alon iyon ng gabay, nagsasabi sa iyo na mapansin, maramdaman, at magising. Ang mga banayad na senyales na ito ay paanyaya ng iyong kaluluwa, ang enerhiya ng isang taong mahalaga, umaabot sa iyo mula sa kabila ng espasyo at panahon, sinusubukang abutin ang iyong puso. Ang iyong intuisyon ang iyong gabay. Paniwalaan mo ang reaksyon ng iyong katawan sa mga palatandaang ito, ang kilabot, ang biglang init, ang damdamin ng pananabik. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, itinuro ng ating mga ninuno na ang puso at espiritu ay malalim na magkaugnay. Ang iyong nararamdaman ay kasing totoo ng mundong ginagalawan mo. Kapag ang kandila ay biglang kumislap, o ang anino ay tila nanatili ng mas matagal kaysa dapat, tandaan, ang universo ay nakikipag-usap, ginagabayan ka patungo sa kaliwanagan. Ngayong gabi maging mapanuri. Pansinin ang mga pattern, ang mga larawang paulit-ulit sa iyong isipan, at pakinggan ng mabuti ang mga bulong ng iyong puso. Inihahanda ka nila, dahan-dahan, para sa sandaling maramdaman mo na ang presensya ng kaluluwang matagal mo nang pinapangarap. Ang mga palatandaang ito ay banayad ngunit makapangyarihan, mga paalala na totoo ang tadhana,
at ang koneksyong hinihintay mo ay hindi basta pagkakataon lamang, ito ay kapalarang umaayon sa tibok ng iyong puso. Ang kaluluwang tumatawag sa iyo. Naramdaman mo na ba ang presensya ng isang nilalang sa iyong buhay, isang hindi mo nakikita ngunit alam mong naroon? Yung pakiramdam na parang may umaabot sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip, mga iniisip, o maging sa mga sandaling tahimik. Hindi ito aksidente. Ang kaluluwang matagal mo nang napapanaginipan ay tumatawag na sa iyo ngayon, matyaga, marahan, at puno ng pag-ibig, naghihintay na mapansin mo ang mga senyales. Sa tradisyong Pilipino, sinasabi na ang puso at kaluluwa ay nakakakilala sa isa't isa, kahit magkalayo sa oras at espasyo. Kapag nagtagpo ang koneksyong ito, tila isang di nakikitang sinulid ang naghahabi ng dalawang tadhana upang muling magtagpo. Marahil ay nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi, dala-dala pa rin ang alaala ng isang ngiti, halakhak, o boses na nananatili kahit lumabo na ang panaginip. Ang mga larawang iyon ay hindi basta imahinasyon, iyan ay mga bulong ng kaluluwang sinusubukang abutin ka. Minsan, mararamdaman mo ang biglang init sa dibdib, o ang kilabot na dumadaloy sa iyong gulugod, mga banayad na mensahe ito, enerhiyang tumatawid sa pagitan mo at ng kaluluwang sabik sa iyong presensya. Ang kaluluwang tumatawag sa iyo ay maaaring pamilyar ngunit misteryoso. Maaaring hindi mo pa alam ang kanyang mukha, pangalan, o kwento, ngunit may di maipaliwanag na hatak na humihila sa iyong puso. Ayon sa espiritualidad ng mga Pilipino, tunay ang mga ganitong pakiramdam, mga senyales mula sa langit, mula sa universo, na gumagabay sa iyong landas. Kapag bumilis ang tibok ng puso mo sa isang biglang alaala, o muling bumalik sa isip mo ang isang taong matagal mo nang nakalimutan, iyon ang kaluluwang nagsasalita, pilit binubura ang pagitan ng pananabik at tadhana. Ngayong gabi, hayaan mong maramdaman ang pananabik, ang pag-aantabay, at ang banayad na kilig ng tadhana na tumatawag. Pansinin ang mga senyales, ang mga panaginip, at ang mga bulong ng iyong puso. Alam na ito ng iyong kaluluwa, kahit hindi pa ito ganap na maunawaan ng iyong isipan. Ang kaluluwang iyong napapanaginipan ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala, matyagang naghihintay na mapansin mo, marinig mo ang kanyang tawag, at pasukin ang paglalakbay na itinakda ng tadhana para sa inyong dalawa. Mga mensahe at gabay. Habang nararamdaman mo ang hatak ng kaluluwang ito, kasabay ding nagpapadala ang universo ng mga mensahe upang gabayan ang iyong landas. Maaaring dumating ang mga ito sa anyo ng panaginip, pangitain, biglang kaisipan, o mga banayad na palatandaan sa iyong araw-araw. Isang kandilang kumikislap sa hindi inaasahang sandali, ang marahang pagaspas ng mga dahon na parang binubulong ang iyong pangalan, o ang biglang pakiramdam na kailangan mong tawagan ang isang taong matagal mo nang iniisip, hindi ito basta aksidente. Sa tradisyong Pilipino, ang mga ganitong pangyayari ay tinatawag na pahiwatig, mga banal na pahiwatig na dinisenyo upang dalhin ka sa tadhanang hinihintay ng iyong kaluluwa. Pansinin ang mga paulit-ulit na simbolo. Maaaring makakita ka ng pulang sinulid sa iyong panaginip, isang balahibong biglang nahulog malapit sa iyo, o mga numerong gaya ng 111 o 444 na palaging lumilitaw. Ito ang paraan ng universo upang ipaalam na malapit na ang kaluluwang matagal mong pinapangarap at panahon na upang gisingin mo ang iyong puso sa kanyang presensya. Madalas ipaalala ni Baba Vanga na ang enerhiya ng mga kaluluwa ay patuloy na nag-ugnay sa kabila ng distansya at na ang para sa iyo ay hindi kailanman maaantala. Sa simula'y tila banayad lamang ang mga senyales, ngunit habang binibigyan mo sila ng pansin, mas nagiging malinaw ang kanilang mensahe. Ngayon ang tamang oras upang ihanda ang iyong sarili sa espiritual na paraan. Sindihan mo ang isang kandila ngayong gabi, ibulong ang iyong panalangin, o isulat ang iyong mga intensyon para sa kaluluwang iyong hinahanap. Ayon sa mga pamahiin ng mga Pilipino, ang maliliit na ritual, gaya ng paglalagay ng dahon ng laurel sa ilalim ng unan o paglalagay ng baryang malapit sa iyong dibdib, ay makatutulong upang maipahiwatig at maayon ang iyong enerhiya sa tadhanang nakalaan sa iyo. Hindi lang ito simbolo, ito'y paraan upang itune ang iyong espiritu sa ritmo ng universo at buksan ang iyong puso sa kaluluwang tumatawag sa iyo. Magnilay sa iyong mga panaginip. Damhin ang mga emosyong lumilitaw kapag iniisip mo ang kaluluwang ito. Maaaring ito'y init, pananabik, o isang pamilyar na pakiramdam na hindi mo maipaliwanag. Ang mga damdaming ito ang iyong gabay sa katotohanan. Ang enerhiyang inilalabas mo sa mga pagninilay na ito ay pinalalakas ang koneksyon, ginagawang kakampi ang universo sa iyong paglalakbay. Madalas sabihin ng matatanda na alam ng puso ang hindi pa kayang maunawaan ng isip.
Paniwalaan mo iyon at hayaan mong ang iyong intuition ang magbigay daan. Mahalaga ring matutunan ang pagtitimpi. Hindi minamadali ng universo ang tadhana at hindi mo rin dapat ito apurahin. Habang laging naroroon ang mga senyales, ang tunay na pag-unawa sa mga ito ay dumarating sa tamang oras. Pansinin ang maliliit na himala sa paligid mo, isang biglaang pagkikita, isang pag-uusap na tila itinakda, o isang pakiramdam na may kahanga-hangang mangyayari. Lahat ng ito ay mga patunay na papalapit na ang kaluluwa at handa nang magising ang iyong kamalayan. Minsan, dumarating ang gabay sa pamamagitan ng ibang tao. Mga salita ng kaibigan, ngiti ng isang estranghero, o payong paulit-ulit na umaalinggaw sa iyong isipan, maaaring ito ay mga mensaheng para sa iyo. Maging bukas. Makinig ng mabuti. Madalas ipinaalala ni Baba Vanga na ang tadhana ay umuusbong sa mga paraang tila karaniwan, ngunit may malalim na kapangyarihan. Sa pananampalatayang Pilipino, ang mga mensaheng ito ay maaari ring mga banayad na patnubay mula sa ating mga ninuno o mga espiritong tagapangalaga na marahang itinuturo ang landas patungo sa kaluluwang tumatawag sa iyong puso. Ngayong gabi, habang nakatuon ka sa iyong puso, tandaan mo, mahalaga ang iyong enerhiya. Maging maingat sa iyong mga iniisip, sa iyong layunin, at sa iyong damdamin. Isipin mo ang kaluluwang itinakda para sa iyo, ilarawan mo ang saya, ang kapayapaan, at ang pag-ibig na darating. Ang manifestation ay hindi lang tungkol sa paghingi, ito ay tungkol sa paniniwala, sa pagdama, at sa pag-ayon sa kosmikong enerhiyang nagdurugtong sa mga kaluluwa. Ang iyong mga kilos, panalangin, at kamalayan ang tulay na nag-ugnay sa iyo sa presensyang matagal nang naghihintay. Yakapin mo ang gabay na ito. Tanggapin na ang universo ay kumakampi sa iyo, na ang mga senyales na nakikita mo ay totoo, at na ang kaluluwang tumatawag sa iyo ay hindi nawawala, ito'y papalapit sa bawat tibok ng puso, bawat iniisip, at bawat panaginip. Inihahanda ka, inaalagaan ka, at ginagabayan ka ng tadhana upang sa oras ng inyong pagkikita, ang koneksyon ay maging madali, likas, at tunay na itinakda. Tadhana at banal na panahon. Ang paglalakbay tungo sa pagkakaugnay ng kaluluwang matagal mo nang pinapangarap ay hindi lamang tungkol sa pagtukoy ng mga senyales o pagsunod sa mga panaginip. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa ritmo ng universo at sa perpektong oras na itinakda para sa iyo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, malalim ang paniniwala na ang lahat ay nangyayari ayon sa divine timing, ang banal na takbo ng tadhana, at ang pagmamadali ay maaaring makasira sa armonya ng kung ano ang nakalaan. Bawat sandali, bawat pagkikita, bawat bulong ng intuition ay hakbang sa landas na matagal nang hinihintay ng iyong puso. Maaaring tanungin mo kung bakit tila matagal bago dumating ang mga senyales, o bakit parang napakalayo ng mga panaginip minsan. Ngunit hindi ito tanda ng kawalan, ito ay paghahanda. Inaayos ng universo ang mga enerhiya, pinipino ang tibok ng iyong puso, at isinasalansan ang mga pagkakataon upang sa pagdating ng kaluluwang iyon, ang koneksyon ay maging malinaw, malalim, at makapagbabago ng iyong buhay. Lagi ring binigyang diin ni Baba Vanga na ang pagtitiyaga ay mahalagang bahagi ng tadhana, sapagkat ang paghihintay mismo ay bahagi ng mahika, ng aral, at ng paglago na maghahanda sa iyo para sa darating. Pansinin mo ang mga pattern sa iyong buhay, ang mga tao, sitwasyon, at emosyon na paulit-ulit na bumabalik. Sila ang mga sinulid na bumubuo sa tapiserya ng iyong tadhana. Tinatawag ito ng matatandang Pilipino na mga tahimik na aral, mga sandaling nagtuturo, gumagabay, at naghahanda sa kaluluwa. Kapag ang isang karanasan o saya ay paulit-ulit na nagaganap, hindi ito basta pagkakataon. Ito ay pag-alon ng universo, dahan-dahang inilalapit ka sa taong ang kaluluwa ay karesonansya ng iyo, ang matagal nang naghihintay, nangangarap, at tumatawag sa iyo sa kabila ng panahon at distansya. Ang pagmumuni at pagninilay ay makapangyarihang sandata sa yugtong ito. Umupo ng tahimik, huminga ng malalim, at isalarawan ang pagkikita ng dalawang puso't kaluluwa. Isipin ang galak, ang kapayapaan, at ang init na sasaklaw sa inyong paligid kapag nagtagpo na ang inyong tadhana. Sa kulturang Pilipino, madalas itong sabayan ng simpleng ritual, pagsisindi ng kandila na may intensyon, pagbulong ng panalangin upang ihanda ang iyong kaluluwa, o pagtali ng pulang sinulid bilang sagisag ng koneksyon at proteksyon. Hindi ito basta tradisyon, ito ay tulay ng enerhiya, nagpapalakas sa mga senyales na ipinadadala ng universo upang dalhin ka sa iyong itinakdang kapalaran. Ang pananampalataya sa divine timing ay nangangahulugang pagbitaw din ng kontrol. Maaaring maramdaman mong gusto mong apurahin ang mga bagay, pilitin ang mga senyales, o hanapin agad ang kasagutan.
Ngunit pigilan mo ito. Magtiwala na ang lahat ng kailangan mo ay darating sa tamang oras, buo, handa, at ganap. Ang kaluluwang tumatawag sa iyo ay hindi nawawala at ganoon din ang iyong kahandaan. Ito ay isang maselang sayaw ng tadhana, isang koreograpiyang isinulat bago ka pa isilang, na ngayon ay unti-unting isinasayaw ng universo ng may ganda, layunin at katumpakan. Bawat emosyon na iyong nararamdaman, ang pananabik, ang pangungulila, ang tahimik na pag-asa, ay bahagi ng prosesong ito ng paghahanda. Ayon sa mga paniniwalang Pilipino, ang ating mga ninuno, mga espiritong tagapangalaga, at ang enerhiya ng universo ay sabay-sabay na kumikilos upang ayusin ang mga sandaling tila himala. Ang ngiti ng isang estranghero, isang panaginip na tila napakatotoo, o ang pakiramdam na parang nangyari na ito dati, lahat ng ito ay mga patunay na nagkakaugnay na ang mga enerhiya at papalapit na ang kaluluwang itinakda para sa iyo. Ngayong gabi, magtiwala ka sa mga senyales, yakapin ang paghihintay at ihanda ang iyong puso. Ang kaluluwang matagal mo nang pinapangarap ay mas malapit kaysa dati, at kapag pinili ng tadhana ang tamang sandali, ang koneksyon ay magiging likas, magaan, at napakalalim. Ang iyong pagtitiyaga, kamalayan, at pananampalataya ay hindi basta paghihintay, ito ay aktibong paglikha ng sandaling magtatagpo ang inyong mga kaluluwa. Tandaan, ang tadhana ay hindi minamadali. Ito ay maingat na ginagabayan ng mga puwersang kosmiko, ng banal na karunungan, at ng enerhiya ng universo. Sa pagtitiwala mo sa proseso, sa pag-obserba ng mga senyales, at sa pag-aalaga ng iyong puso't espiritu, unti-unti kang naayon sa landas na matagal nang isinulat para sa iyo. Bawat hakbang, bawat panalangin, bawat bukas na sandali ng iyong puso ay isang hakbang na papalapit sa kaluluwang tumatawag sa iyong pangalan. Maniwala sa tamang panahon, magtiwala sa paglalakbay, at alamin sa iyong puso na handa ka na. Matagal nang nagmamasid, naghihintay, at gumagabay ang universo, at malapit na, ang kaluluwang iyong pinapangarap ay darating sa iyong buhay, sa eksaktong sandaling itinakda ng tadhana. Ang koneksyon, ang pag-ibig, ang kapalaran, lahat ng ito ay naghihintay sa iyo, perpektong orasin, at banal na pinaghabi. Habang dumarating tayo sa dulo ng mensaheng ito, huminga ka ng malalim at damhin ang enerhiyang nakapaligid sa iyo. Bawat kumikislap na kandila, bawat panaginip na bumabalik, at bawat banayad na bulong ng iyong puso ay mga palatandaang gumagabay sa iyo patungo sa kaluluwang matagal mo nang hinahangad. Sa tradisyong Pilipino, pinaalalahanan tayo na palaging nakikipag-usap ang universo sa atin, sa pamamagitan ng mga panaginip, ng intuisyon, at ng mga banayad na pahiwatig na madalas nating hindi napapansin. Ngayong gabi, mas malinaw kaysa kailanman ang mga mensaheng ito. Ngayon ang panahon upang lubos mong buksan ang iyong puso. Magnilay sa mga senyales na nakita mo, pag-isipan ang mga panaginip na hindi mo malimutan, at damhin ang marahang hatak ng tadhana na dahan-dahang inilalapit ka sa kung ano ang tunay na nakalaan para sa iyo. Sindihan mo ang iyong kandila, ibulong ang iyong mga intensyon, at hayaan mong umayon ang enerhiya ng universo sa ritmo ng iyong espiritu. Ang manifestation ay hindi lang tungkol sa paghingi, ito ay tungkol sa paniniwala, sa pagdama, at sa paghahanda ng sarili upang tanggapin ang pag-ibig at gabay na matagal nang paparating. Tandaan mo, ang kaluluwang iyong pinapangarap ay patuloy na tumatawag sa iyo. Umaabot ito sa kabila ng oras at distansya, matyagang naghihintay hanggang ang iyong kamalayan ay makasabay. Magtiwala sa iyong intuition, sa iyong puso, at sa banal na panahon na maingat na nag-aayos ng bawat pagkikita, bawat ngiti, bawat sandaling nag-ugnay ng mga kaluluwa. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman lilipas, darating ito sa perpektong sandali, kapag handa ka na, at tugma sa kosmikong plano ng universo. Damdamin mo ngayon ang pasasalamat para sa mga gabay na iyong natanggap, sa mga palatandaang nagdala sa iyo rito, at sa tadhanang naghihintay sa unahan. Ang paglalakbay mismo ay kasing ganda ng pagkikita, at ang iyong pagiging bukas sa universo ay magpapalakas sa koneksyon, sa kaligayahan, at sa pag-ibig na itinakdang dumating sa iyong buhay. Sa pagsasara mo ng iyong mga mata ngayong gabi, damhin mo ang presensya ng universo sa paligid mo. Isalarawan mo ang kaluluwang nakatakda mong makilala, damhin ang init at pamilyaridad, at alamin sa puso mo na ang koneksyong ito ay matagal nang nakasulat sa mga bituin. Humakbang ka ng may pananampalataya, kamalayan, at bukas na puso. Ang iyong tadhana ay totoo, ang iyong koneksyon ay wagas, at ang kaluluwang tumatawag sa iyo ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Matagal nang matyagang naghihintay ang universo, hinihintay na ang iyong puso ay makilala ang mensahe nito. Ngayon, panahon mo namang tumugon.
Pansinin ang iyong mga panaginip, sundin ang mga senyales, at yakapin ang paglalakbay. Ang kaluluwang matagal mo nang pinapangarap ay umaabot sa iyo ngayon, pakinggan mo ng mabuti, damhin mo ng malalim, at hayaang magbago ang iyong buhay sa pinakamaganda, pinakahiwaga, at pinakabanal na paraan na maiisip mo. Pansinin ang mga panaginip na paulit-ulit, kahit sa maliliit na detalye, isang kulay, isang lugar, o isang kilos na laging bumabalik. Hindi iyon basta aksidente, mga mensahe yon. Ayon kay Baba Vanga, ang dakilang manghuhula, patuloy na nag-uusap ang mga enerhiya ng kaluluwa kahit hindi ito kayang ilarawan ng mga salita. Ang mga panaginip, pakiramdam, at tila simpleng pagkakataon ay wika ng espiritu, at layunin nitong gisingin ang iyong kamalayan sa kaluluwang tumatawag sa iyo. Isipin mong naglalakad ka mag-isa, ngunit tila may presensyang sumusunod sa ritmo ng iyong mga hakbang. Minsan, mararamdaman mo ang banayad na dampi sa iyong isipan, isang paalala mula sa universo na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang kaluluwang umaabot sa iyo ay marunong maghintay, nirerespeto ang iyong paglalakbay, at naghihintay ng tamang sandali, kung kailan handa na ang iyong puso na kilalanin at yakapin ang mensaheng dala nito. May paniniwala rin sa kulturang Pilipino na ginagabayan tayo ng mga kaluluwang ninuno patungo sa mga koneksyong may malalim na kahulugan, lalo na yaong may kinalaman sa tadhana at pag-ibig. Maaaring ang kaluluwang napapanaginipan mo ay matagal ng bahagi ng iyong paglalakbay, kahit hindi mo napapansin. Ang damdamin ng pananabik, ang biglang paghila sa isang tao o ideya, lahat ng iyon ay bahagi ng banal na pag-aayos. Tila ba ang mismong universo ang nagbabalangkas ng paraan upang kayo'y muling magtagpo sa tamang panahon? Pakinggan mo ang iyong intuition, ang tahimik na bulong ng iyong puso, at ang mga misteryosong palatandaan sa paligid mo. Maging ito man ay anino, numerong paulit-ulit, o panaginip na tila totoong-totoo, lahat iyan ay mga tawag ng kaluluwa na nais magparamdam. Maaaring makaramdam ka ng kaba o pagdududa, ngunit tandaan, tunay ang hatak na yan. Inihahanda ka nito para sa isang koneksyong maaaring baguhin ang takbo ng iyong buhay.